Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Doon tayo sa Lucas 16:16, kapatid na Camacho. Ito, napagkakamalian din nila ito eh. Kasi nakita ko rito sa post na Facebook. Sabi, sagutin nyo ito mga SDA, sabing ganun eh. Lucas 16:16, ito nakalagay, kapatid na Camacho. Babasahin ko lang, ito na magpapalawak nito. Sabi rito, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kaiwan. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pinangangaral ng bawat tao na pumapasok doon at nagpipili. Ayun, ang kanilang pakahulugan naman rito, kapatid na Camacho, sabihin na natin ito para sa kanila, ito yung 10 utos ay humangga na kay Juan. At mula pagdating kay Juan, gospel na, ebanghelyo na kaharian ang ito tinuturo, kapatid na Camacho. Okay. So dito mga kababayan, ito nga yung malimit nilang ipagkamali, no? Kung mo kasi, Ladilino, may nabanggit kasing kautusan eh. Ang conclusion agad, 10 commandments. Ano ba bakit nagigil sila? Pag may nabasang kautusan, ang conclusion, 10 commandments agad eh. Hindi ba pwedeng iba muna? Andiyan naman yung marami namang kautusan dyan. Andiyan naman yung kautusang pagtutuli, di ba? Bakit pag nababasa kautusan eh, automatic 10 commandments agad eh. Maputol mo maputol kita, kapatid na Camacho. Yung sinasabi mo nga, hindi mo maintindihan itong mga ito. Kasi mababasa ang kautusan, ay hindi ko rin mawari. Bakit gigil na gigil sa kautusan? Ano bang kasamaan ng kautusan? Ba't ayaw nila ng kautusan? Sige, go ahead, Camacho. Kaya nga, alam mo kapatid, yung mga ayaw ng kautusan, kung i-apply natin dito sa ating panlupang mga kriminal yan, kapatid Dalino eh. Ayaw ng kautusan. Kasi pag nalabag mo kautusan, kriminal ka. Dito sa lupa yan, kapatid Dalino, iniambing ko lang ha. Pero balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Yung kautusang binabanggit dito mga kababayan, hindi po yan tumutukoy sa 10 commandments. Kapag kayo po ay mag-aaral ng theology, tandaan po ninyo, kapag magkasama yung kautusan at mga propeta, ang tinutukoy niyan, Old Testament. Yan. Yun ang kautusan na binabanggit dyan, yan po yung Torah. At yung namang mga propeta, yan naman po yung Nevi'im. Ayan. Kaya wala itong kinalaman sa 10 Commandments. Ano ngayon yung sinasabi dito yung Torah at Nevi'im ay nanatili o humanggan kay Juan. Yung mga hula na tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Mula noon, ay ebanghelyo na yung ang ipinangangaral. Yan. So sana po maunawaan po ninyo yan. Ngayon, babasa ako, kapatid na Lino, ng isang salin. Ito ay New Century Version. Isa po itong matandang salin ng Biblia. Ganito sabi sa atin, the law of Moses and the writings of the prophets. Yun, yung pinapaliwanag po dito the law of Moses, yan po yung Torah. No? And the writings of the prophets, yan po yung binabanggit nating Nevi'im. No? Ito pong bagong tipan, original po na naisulat yan sa wikang Grego. Dumating po ang pagkakataon na nagkaroon ito ng translation from Greek to Hebrew para yung mga Hebrew mabasa rin nila yung New Testament. Pagdating po sa Hebrew New Testament, mababasa nyo na po dyan, yung kautusan ay nasa katagang Torah at yung propeta ay nasa katagang Nevi'im. Kaya sigurado tayo ang tinutukoy dyan, Old Testament. Then, sa komentaryo na ipinakita ko sa inyo kanina, dito nga po na ito ay hindi namin komentaryo, kundi komentaryo ito ng ibang pananampalataya
ganito po nila ipinaliwanag yan sa 486, no? Page 486. Nang dumating si Juan Bautista, ang lumang tipan ng Diyos at ng Israel ay natapos at ang bagong tipan ay nagsimula. Ayun. So, kaya ito, tumutukoy talaga yan sa Old Testament, hindi po yan tumutukoy sa Ten Commandments. Ano? Katulad ng ating binasa kanina, yung sa ating panimula, kung tumigil na ang Ten Commandments, bakit may pagsasabat pa sa Hebreo 4:9? Ano? Kung tumigil na yung Ten Commandments, bakit doon sa saan ba yung kapatid na Lino, yung pinangaral pa ni Apostol Pablo, yung paggalang sa magulang, ayun, Epeso sa isdos, ano? Oh. Tignan po ninyo. Kasi kung ang tawag dito, kung yung 10 utos tumigil na, pagkalipas ng panahon ni Juan na binabanggit doon sa Lucas, bakit pinangangaral pa ni Pablo dito sa aklat ng Epeso na dapat pa natin igalang yung ating mga magulang, yung ama at ina, kapatid na Lino? Kung wala na, hindi na rin ito sasaysayin ni Apostol Pablo. Saan ba hinugot ito? Sa Ten Commandments. Ano katibayan na hinugot niya ito sa Ten Commandments? Ganito ang ating mababasa. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Saan po ba yan? Nasa Ten Commandments, kapatid na Lino. Kaya mayroong malaking problema sa interpretasyon ng ating mga kababayan na ang Ten Commandments ay wala na. Ang katunayan, ito ay nananatili hanggang sa panahong ito, kapatid na Lino. Thank you, kapatid na Camacho. Ayan. Kasi tama, nagkulang sila dyan ang pagkaunawa, pagkaintindi na naman yan sa talatang yan. Kaya nga tinatanong natin, bakit nagigil sila pagka ito yung maririnig? Mababasa nila yung kautusan, kada mentalidad nila 10 utos. Ayan, ano? Kaya, hindi ko mawari itong mga pananampalataya ng iba Ano bang masama sa Ten Commandments at inaayawan nila? Parang allergic sila sa Ten Commandments. Katulad nito, sana ito wag mamalian tayo ng mga nasa media o kaya nasa ibang mga pananampalataya, marinig man ng ating komento. Tinan po ninyo yung nangyari sa isang pulis na pumatay ng inosenteng lola. Sana kung totoo po na ang Ten Commandments ay wala ng panahong dapat sundin, hindi na kailangan gampanan ng mga Kristiyano. Dapat kung totoo wala ng Ten Commandments, hindi nyo na dapat akusahan yung pulis na pumatay ng inosenteng lola. Hindi ba? Bakit kayo pinag-uusapan sa media? Ibig sabihin, umiiral pa yan, batas na yan. Ito naman mga nasa mga iba't ibang naglalaki ang reliyon, ayaw ng Ten Commandments, samantalang ito, nakapatay ng inosente na lola. At tignan mo ito, kapatid na Lino, no? Maganda yung binitawan mo na yan Tignan mo ninyo. Yung ayaw ng Ten Commandments, sila yung numero 1 galit na galit doon sa pulis, kapatid na Lino, dahil sa pagpatay na ginawa. Kita mo na yan. Inconsistent, kapatid na Lino, di ba? Ano yan questionable. Yan. Tama yan Sana, nakakalungkot naman, kapatid na Camacho, yung mababait naman ng mga pulis na dadamay sa kagagawan niya. Yung mga mababait at mga inosenteng pulis ay nasisira ng dahil sa kanya. Siya pa naman yung nasa batas na dapat tagatupad ng batas. Siya pa ang tagalabag ng batas. Hindi ba? Sana ito magising ang mga iba't ibang klase ng reliyon bakit kung walang Ten Commandments, bakit inaakusahan nyo yung isang pulis na nakapatay? Yung nagpatay, nasa Ten Commandments yan hindi ba? Kaya sana panawagan natin, itong mga naglalaki ang reliyon, maliit man na reliyon, maliit man na fellowship, magising na po kayo. Bakit yung sinasabing umanggana ang Ten Commandments? Hindi na panahon ng Kristiyano ang Ten Commandments. Bakit ang mga nangyayari niya? Kaya ang pulis na yan walang takot na pumastang bakit naririnig sa inyong pagtuturo yan? Mahirap. Kapatid na Lino, mapuputol kita. Kapatid na Lino, tingnan ho ninyo. Kung talagang wala na, yung Ten Commandments, dapat yung nangyari niyang sa pulis,
Dapat nagwelga sila. Oo nga. At sabihin nilang walang kasalanan yung pulis kasi wala na yung 10 commandments. Di ba? Hindi, sila pa yung gigil na gigil. Sila yung galit na galit. Na kung makikita nga lang nila yung pulis na yun na pinag-uusapan baka sila nadumurog doon Di ba? Oh, nagpapatunay lang yan. Talagang meron pa. Kasi yung ating batas dito sa lupa, ipinaturn po yan doon sa God's law, kapatid na Lino. Kaya hindi totoo talaga. Tama yung sinasabi mo, kapatid na Lino. Napakalabo na alisin ang 10 commandments. Ayan, thank you po. Ayan. Kaya itong mga tumututol sa 10 commandments, may dispensation, may henerasyon na hindi, sa lahat ng panahon talagang umiiral yung 10 commandments na yan. Sa ayaw nyo, sa hindi, talagang hindi pwede yung mawala. Makatandaan ninyo. Sana naman kayong mga nagtuturo, kung Biblia din lang naman ang tuturo nyo na wala kayong mali siya, wala kayong mahangaring pansarili, o kung hindi kayo makadadami ng membro, mas mainam na ituro po ninyo yung tama. Para itong mga nakakapakinig na mga kababayan natin, magkaroon sila ng takot. Hindi ba? Iba, hindi na natatakot kasi ang naririnig, hindi na kailangan. Hindi na ito sa panahong Kristiyano. Para yan sa mga Hudyo. Para lamang yan sa mga Israelita. Para lang yan sa mga alipin. Ay, ganun. Aba, kaya itong bansa natin, dito lang sa Pilipinas, wala na takot. Kahit mga relihiyon pang naglalaki, walang takot na lumabag sa 10 utos Kasi mga namumuno mismo, siya nagsasabing, nagtuturo ng hindi na kailangan. Abay, walang bansa, walang lugar, walang gobyerno, hindi umiiral ang batas, kapatid na Camacho. Tama yung kapatid na Lino. Kaya inaanyayahan natin yung ating mga kababayan, pagka nakita na ninyong nasa mali kayong pananampalataya, umalis na kayo diyan. Kaya nga kayo nag-aaral ng Biblia, mga kababayan, no? Kaya kayo nakikinig sa programang ito kasi mayroon kayong gustong matutunan. Mayroon kayong gustong makita. Kapag nakita na ninyo yung inyong hinahanap na katugunan, kahit mahal ninyo ang inyong pastor, kapatid na Lino, iwanan na ninyo. Sapagkat mapapariwara lamang yung inyong buhay kasama ng inyong pamilya kapag di kayo aalis diyan. At magiging kasangkapan din kayo ng dyablo sa pagtuturo taliwas sa aral ng ating Panginoon, kapatid na Lino. Kaya napakaganda mga kapatid, lagi kayong tumutok dito sa ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Marami kayong mapapakinabangan, kapatid na Lino. Yan, thank you kapatid. Yan nga, inaanyaya natin sa mga kaibigan natin, isipin naman sana nila na meron nyo, baka naman yung iba dahil sa utang na loob. Ay hindi sila maiwan dahil sa meron silang napakinabangan. Alam nyo, ito isa-site ko lang ito Alam nyo, alam ni Pilato, kapatid na Camacho, na si Kristo ay walang kasalanan Yun, ay hindi ngayon maalis ni Pilato na sabihin sa mga, bakit kailangan ipako sa krus yan wala nga kasalanan yan. Alam mo, ang ginawa ni Pilato, nagugas ng kamay Kaya sabi ng mga akusa, kung hindi mo yan husgahan hindi ka magiging kaibigan ni Cesar. Yan. Kaya mga kaibigan ko, ang ibig natin iparating sa mga nanonood, kung yung utang na loob ninyo yan ay hindi nyo iiwan, biro nyo, 10 commandments, alam ninyo na sa pananampalatayang Adventista ay umiiral ang 10 commandments. Pagkatapos maririnig nyo sa mga manggagawa, maririnig nyo sa mga namumuno, ay dahil alam nyo merong 10 commandments, dahil naipipigilan lang kayo sa utang na loob. Isasakripisyo ba naman na mapahamak ang inyong kaluluwa kaysa alam ninyong tama ang turo ng Seventh-day Adventist at hindi nyo maiwan ang inyong ibang reliyon dahil sa utang na loob? Ano ba ang pipiliin po ninyo? Yung sakripisyong ginawa ni Kristo na iniwan ng kanyang kaharian, alang-alang sa ating pagtubos, yung pa kayang utang na loob ninyo na kasalalay rito, kaligtasan, hindi utang na loob sa inyong mga manggagawa. Biro, alam nyo tama sa Adventist, turo ng inyong manggagawa, hindi na kailangan, hindi na dapat sundin ng 10 commandments. Mag-isip-isip po kayo mga kaibigan namin.
Okay, Brother Camacho, baka may tanong dito. Tingnan natin muna kay Brother Donsky. Sige po. Nasa 9:05 na tayo, aba. Ganun ba? Okay, Brother Donsky, wala bang tanong dyan? Nalilibang atin na. Sige po. Hindi ko makita rito. Wala raw, wala ba? Okay, sige. Kung wala, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga kapatid. Sana sa pakiusap natin sa mga kapatid natin, ito i-share ho nila. Yan lang ho ang magiging parte nila, makinig, manood at i-share. At mag-comment, mga kaibigan namin, Kaya, yun po ang ating pong paanyaya. Kasi maganda ito kung naibabahagi, naipapalaganap, dahil inaman na ang Facebook, ang YouTube, inaman na. Ibig sabihin, dito na nakatutok ang mga tao, Bihira na nga manood ng TV, halos lahat, andito na sa cellphone, nakatutok. Kaya ito pong ating pinag-aaralan, ang ating pong dalangin at pakiusap, ito po ay i-share po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na hindi Adventist, o kung meron mang mga pamilya na iba-iba ang fellowship, pwede po ninyong i-share po yan. Kung maaari nga po mga kaibigan namin, kung meron pong ganitong programa, ipanood po ninyo nakasabay ng nakikinig at nanonood sa programa. Pwede po ninyong imbitay silang magtanong ng live. Magtanong sila. Kasi sa pagtatanong, natututo rin po tayo. Kaya nga, yan po ang ating pakiusap, paanyaya natin sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigan nating nanonood. Kapatid na Camacho, bago ka mag-closing prayer, nais kong bigyan kita ng panahon na mag-conclusion, bumati, at bago tayo mag-closing prayer. Go ahead. Okay. Mga kapatid, doon sa ating pinag-aralan, tandaan po natin na sa mundong ito, meron talagang mga tiisin sa buhay. Na nariyan yung mga humahadlang para tayo ay sumunod sa Diyos. Nariyan ang iba't ibang mga balakid, mga pagsubok. Pero tandaan nyo lamang po ang sinasabing ito ng Biblia. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, talata ay 12, ang sabi sa atin na ganito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad, sa mga utos ng Diyos, at mga humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kung nais po ninyo mapasama mga kaibigan, yung sa langit na bayan na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, maging mapagtiis tayo sa pagtupad at manghawak tayo sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na lindo. Yan. Dito naman sinasabi sa 2 Timothy, Kapitulo 4, sisimulan ko sa talatang 7 at 8, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buwat ngayon ay natataan sa akin ang tutong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay na ito, kailangan nating magtiis, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Yung katwiran na inihintay ni Apostol Pablo ay hindi lamang para sa kanya, kundi sa lahat na naghahangad ng kanyang pagpapakita. Opo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na magtatagal ang ating Panginoon na ating pinananabikan ay malapit ng mahayag sa alapaap ng langit. Kaya ang panawagan sa isang awitin, ni isa man ay walang mawaglit, kundi lahat tayo ay sama-samang sasalubong sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo sa lahat ng mga nasa tahanan, sa lahat ng mga nasa ibang bansa, sa lahat ng lugar ay magandang gabi. Pagpalain po kayo sa lahat po ng inyong pamumuhay. I was found as a